Hihintayin ka namin bago magpakita ang buwan sa lugar na ito. Base sa aking kalkulasyon, 2 oras pa bago sumapit ang oras na yun, Bagwis. Kung sa tingin mo ay tutulong sa atin ang mga bitlig, ngayon pa lang ay kumilos na kayo bago pa mahuli ang lahat. Mga kabagis, umpisaan ng pagganahin ng ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Dahil sa oras na nagpakita na ang buwan, kamatayan na ni Luna at Arian. Alam kong sa oras na yun, gagalapin ni Balingit at Baltog ang kanilang seremonya. Na dugo ng mga anak ko ang gagamitin nila. Sige na, Bagwis, puntahan mo na sila. Wika ni Ezekiel kay Bagwis. Kaya naman agad na binunot ni Bagwis ang punyal mula sa sisidlan sa kanyang tagiliran. Sige o, Ginoong Ezekiel. Heto na, gagawin ko na. Tugon ni Bagwis. Atol, mag-iingat ka ha. Sana makabalik ka ng mas maaga kasama sila. Salita naman ni Dakila. Tumangulang naman noon si Bagwis sa kanyang pag-aapura. Kasunod ng pagtaas ni Bagwis ng punyal habang umuusal ng orasyon. At sa pagitan ng segundo na dumaan, biglang itinarak ng malakas ni Bagwis ang punyal sa isang puno. Sa paglitaw ng portal, agad na nagpaalam si Bagwis sa kanyang mga kasama. Sina Dakila naman noon ay nagkubli lamang sa ibabaw ng talampas. Gumamit sina Ezekiel noon ng mga pansabulag upang kahit papaano ay ligtas sila sa mga mata ng mga lumilipad na mga nilalang sa palibot ng nayon sa ibaba ng talampas na kanilang kinatatayuan. Samantala, makaraan lamang ang ilang segundo. Lumabas na si Bagwis mula sa portal sa katawan ng isang puno. Sa pagkakatanda niya sa punong yun ay isang kaibito. At sa harap ng punong yun, agad niyang natanaw ang lungga ng mga bitlig. Agad siyang lumapit doon, ngunit agad niyang natanaw ang 2 bitlig na papasugod sa kanya mula sa himpapawid. Ngunit wala siyang ginawa noon. Tumayo lang siya at hinintay ang mga yun. At nang mamukan siya ng mga ito, agad ang mga yung natigilan. Ah, ikaw pala yan. Pasensya na. Akala namin kung sino na eh. Ayos lang. Pasensya na mga kaibigan sa aking pagbisita ng biglaan. Ngunit kailangan kong makausap ang pinuno nyo tungkol sa isang bagay. Ha? Yun ba? Sige, tumuli ka sa aming tahanan. Nandun si pinuno. Nakasalukuyang may kinakatay na isang tirador ng hayop ng inyong baryo. Sagot ng bitlig na nakangisi kay Bagwis. Ganun ba? Tugon ni Bagwis kasunod ng pagtungo niya sa kuweba ng mga bitlig. Nang matapat si Bagwis sa entrada ng kuweba, walang kaabog-abog niyang pinasok ang lugar. Agad naman siya noong napansin ng mga bitlig na naroroon. Pinuno! Pinuno, may bisita tayo! Salita ng isang bitlig. Paglingon ng pinuno ng mga bitlig kay Bagwis, nanlilimahid ito sa dugo habang hawak pa ang braso ng kinatay nitong tao. Anong ginagawa mo dito? Di ba may kasunduan na tayo? Na wag mo na kaming gagambalain dito. Salita ng pinuno ng mga bitlig. Isang krimen niyang ginawa niyo Anong ibig sabihin nito? Mukha atang di kayo tumutupad sa napagkasunduan natin Tugon ni Bagwis, kasabay ng paghawak niya sa kanyang tabak upang sana ay bunutin. Teka lang antingero. Di ito katulad ng iniisip mo. Ang taong ito ay patapon na ang buhay. Magnanakaw siya ng hayop sa inyong baryo. At minsan na rin naming nasaksiyan na may ginahasa siyang dalagita sa tabing dagat.
At ang masahol pa roon, pinatay niya rin ang kaawa-awang dalagitang yon. Sa tingin mo ba, kung sa kapatid mong babae nito ginawa, anong mararamdaman mo? Pinoprotektahan lang namin ang baryong ito. Di lang sa masasamang nilalang, kundi pati na rin sa mga taong halangang kaluluwa na may sa demonyo ang pinaggagawa sa buhay nila. Paliwanag ng Bitlig kay Bagwis. Sige, hindi ko na sasabihing tama o mali ang ginawa nyo. Pero sana sa susunod, huwag nyong idaan sa batas nyong mga aswang ang paghukom sa mga masasamang tao. May batas naman ng mga tao na siyang magpaparusa sa kanila. Kaya sa susunod, gumawa kayo ng paraan para isuplong sila sa mga kinauukulan. Hindi yung ganyan, kakatayin nyo na lang tapos pagsasaluhan. Uwi ka ni Bagwis, kasabay na ng pagbitaw niya ng puluhan ng tabak. Mali ka Bagwis. Di namin kakainin ng taong to. Kukunin lang namin ang mga buto niyang sariwa pa para gawing panlunas sa aming mga pinsalang natatamo sa bawat laban na aming kinasasangkutan. Tugon ng pinuno ng mga Bitlig. Sa mga narinig ni Bagwis, naisip niyang tama din naman ang ginawa ng mga Bitlig. Napatayin ang taong yon. Pero sa kabilang banda, isa yung malaking kasalanan para sa kanya. Pero di na niya tinugon pa ang huling sinabi sa kanya ng Bitlig. Di na niya pinahaba pa ang usapan nila noon. Agad niyang sinabi sa mga ito ang tunay niyang pakay kung bakit siya naroroon. Siya nga pala. Ang tunay kong pakay sa pagpunta ko dito ay labis na mahalaga. Sana ay muli niyo akong pagbigyan, mga kaibigan. Salita ni Bagwis. At ano naman yon, Bagwis? Tugon ng pinuno ng mga Bitlig. May susuungin kaming digmaan at kailangan namin ng karagdagang puwersa. Wala akong ibang malalapitan kundi kayo lamang. Minsan nyo na akong natulungan, kaya muli nyo sana akong pagbigyan, mga kaibigan. Salita ni Bagwis. Ibig mong sabihin, kailangan mo ulit ang tulong namin? Walang problema. Nasa halili mo na kami. Ang sa amin lang, huwag ka namang basta-basta pupunta dito na di namin alam para naman makapaghanda kami. Ginugulat mo naman kami. Naratnan mo tuloy ang karasang ginawa ko sa oras na ito. Sikreto lang sana. Teka lang, saan bang lugar tayo muling makikipagdigma, Bagwis? Tugon at tanong ng Bitlig. Sa ikalawang mundo. May mga tao lang kaming dapat mailigtas sa oras na ito, na hawak ng mga taong hinahanap namin, na kasalukuyang umiiral sa mundo ng mga engkanto. Salitang paliwanag ni Bagwis. Sa ikalawang mundo? Sa ikalawang mundo raw. Narinig yun, mga kasama? Maganda kung ganon. Mailalabas namin ang tunay naming kakayahan kung sa ikalawang mundo lang naman magaganap ang digmaan. Pero paano? At kailan, Bagwis? At kailan, Bagwis, tayo pupunta doon? Nakangising wika ng Bitlig. Ngayon din, mga kaibigan. Sa pamamagitan ng punyal na to, magbubukas tayo ng daan. Maiksing wika ni Bagwis. Tinanong niya ang mga yon kung makakasama ba sila ng oras na yun sa kanya. At sa pag-oo ng mga yun sa kanya, agad siyang lumabas ng kuweba. Tumapat sa isang puno at agad na nagbitaw ng orasyon. Pagkatapos niyang mag-orasyon, buong lakas niyang itinarak sa katawan ng puno ang punyal ni Ezekiel. Sa paglitaw ng malasalaming liwanag, pinauna niyang papasukin ang mga Bitlig sa portal. Nasaan yung tao pa ang mga yun, ngunit nakangisi ang mga yung pumasok sa portal na ginawa ni Bagwis. Makaraan ang ilang minuto, nakapasok ng lahat sa portal ang mga Bitlig, kaya mabilis nang sumunod noon si Bagwis. Bagaman nahuli si Bagwis na pumasok sa portal na yun, nauna pa rin siyang lumabas.
at kung saan niya unang ibinaunang punyal sa mundo ng mga engkanto, doon din sila dinala nito. Paglabas niya sa portal, di niya makita sina Dakila sa lugar. Ngunit, "Tol! Nandito kami!" Wika ng tinig ni Dakila. At nang sandaling yun, nakita na niya ang mga ito. Binaklas na kasi ng mga mahumanay ang sabulag na ginawa ng mga yun. "Tol, ano? Sumama ba sa'yo?" Agad na tanong ni Dakila. Ngumisi si Bagwis noon, kasunod ng pagsasabi niya ng, "Oo tol, nariyan na sila." Salita ni Bagwis habang nakaturo sa portal. Maya-maya pa, sunod-sunod na naglabasan sa portal ang mga bitlig na kaagarang nagsipalit ng anyo nang makatapak sa mundo ng mga engkanto. Matagal-tagal na rin nung huli kaming makatapak sa mundong ito. Bagwis, nasan ba ang mga kalaban? Salita ng pinuno ng mga bitlig na parang tuwang-tuwa habang lumilipad sa ere kasama ang iba pang mga bitlig. Lumapit noon si Ezekiel kay Bagwis at Dakila. Nabanggit nito sa kanila na di ito makapaniwala na ganun karami ang mga bitlig na kakilala nila. "Bagwis, Dakila, oras na para makadigma. Ituro mo na sa kanila ang lugar na ating sasalakayin. Tayo na!" Wika ni Ezekiel, at sa pagturo ni Bagwis sa nayong nasa ibaba ng talampas, agad dong sumipat ang mga bitlig. Napakarami ng mga yung nagsisiliparan sa ere. Kaya naman agad silang namataan ng mga nilalang din na lumilipad papaikot sa nayong iyon. Umangil ang mga yun. Ngunit nagsiangil din ang mga bitlig, kasunod ng pagbulusok ng mga ito patungo sa nayon. Sina Bagwis at Dakila naman noon, kasama si Ezekiel at ang dalawang mandirigmang mahumanay, ay ginamit ang abilidad ng mga engkanto upang makababa ng talampas na yon. Sa kanilang paglapag, agad silang tumakbo patungo sa nayon. Habang nananakbo sila, namataan nila ang mga nilalang nakaabang sa kanila. Naglilingas ang mga mapupulang mata ng mga yon, at dahil sa liwanag ng paligid na nagmumula sa mga naglalagablab na apoy, nakita din nila ang pangkat ng mga diklum. Kaya inihanda na nila ang kanilang mga sandata para sa umpisa ng digmaan. Nagsisiatungal lang mga nilalang sa buong paligid, at habang sumusugod sila noon, bigla namang lumitaw sa harapan nila ang kurkur at unlaon na kaagaran silang inatake. Kaya naman natigilan sila noon para umiwas doon. Mabilis namang umatras noon ang kurkur at unlaon habang nagsasabi ng, "Ang lalakas naman ng loob niyong sundan kami dito!" Salita ng kurkur sabay tingala sa himpapawid. "Nagsama pa kayo ng kakampi na makakagaya din namin mga aswang? Nasisiraan na ata kayo ng ulo!" Dagdag pa ng kurkura habang umaatras. At sa likuran ng kurkura, naroon ang iba pang mga nilalang na paisa-isang nagtitipon-tipon. Mga gabunan, mga diklum, garyaw, kubura, tik-tik at sari-saring mga engkanto
Sa makatuwid, isang hukbo ang nasa harapan nila noon. Tol, ang dami nila. At ngayon pa lang natin nakita ang iba sa kanila. Mukhang mahihirapan tayong harapin silang lahat. Di natin alam ang kakayanan nila at abilidad nila. Ganun ba talaga kalakas sina Balingit at Baltog para magkaroon sila ng hukbo na ganito karami? Salita ni Dakila. Kung pagbabasihan natin ang dami ng mga nilalang na ito, masasabi kong malalakas siguro talaga sina Balingit at Baltog. Kasi hindi naman susunod sa kanila ang mga ito kung walang kakayanan silang dalawa na pasunurin ang mga ito. Pero hindi na yun mahalaga. Sina Luna at Arya ang prioridad natin sa pagtungo natin dito. Kaya tol, Ginoong Isigel at sa mga kasama nyo, protektahan natin ang isa't isa habang nakikipaglaban tayo sa kanila. Iwasan nating malagasan tayo sa pagkakataong ito. Wika ni Bagwis ng seryoso. Pagkasabi noon ni Bagwis, huminga siya ng malalim kasunod ng kanyang pagsigaw. At sunod noon ang kanilang pag-abante sa pagsugod sa mga kalaban. Humalakhak naman at humuhuni ng kakaiba ang mga kalaban nila noon habang sinasalubong sila sa kanilang pagsugod. Ngunit biglang natigilan ang lahat. Nang may mga nilalang na biglang lumapag sa pagitan ng dalawang pangkat. Malapit yon sa pangkat ni Dakila at Bagwis. Ipinadala kami ni Haring Mapulon upang kayo'y tulungan dito. Sagot ng isang maharlikang engkanto na nakatayo sa harapan nila habang nakatalikod. Mahaba at kumikinang ang mga buhok ng mga yon na mayroong kulay pilak. Nakasuot ang mga ito ng malatansong baluti na may simbolo ng diwata ng panahon. Sa magkabilang balikat naman ay may mga liwanag sa likuran ang mga yun na para bang mga pakpak. Mula sa oras na ito, isa na kami sa makakasama nyo sa pagpaslang nyo kay Balingit at Baltog. Sa estado nyo, di nyo sila kakayanin. Veterano na sila sa paggamit ng kanilang tangan kumpara sa inyo, na bago nyo palang natutuklasan ang ibang abilidad ng ipinamanang hiyas sa inyo ni Haring Mapulon. Dagdag pa na wika ng maharlikang engkanto. Dahil sa sinabi ng nilalang, humakbang ang pangkat ni Bagwis at Dakila upang makihanay sa mga maharlikang engkantong yun. Namanghanon si Dakila nang makita niya ang malapor sila ng kutis ng mga yun. May tenga na animoy dahon at ang mga sandata ng mga yun ay halintulad ng isang kris na may paalong-along talim. Samantala ay may nalalaglag na noon mga lipad na aswang at ilang mga bitlig na nagbubunuan habang bumubulusok pa ibaba sa lupa. Sa mga kalaban ng mga bitlig, marami na noon ang naghihinalo dahil sa pagbagsak sa lupa at sa mga pinsalang natatamo ng mga yun mula sa mga bitlig. Ngunit andito na sila! Salita ni Ezekiel. Si Balingit at Baltog! Maya-maya pa, ang pangkat ng mga kalaban nila noon ay nagsitabi at nagbigay daan sa dalawang nilalang na naglalakad patungo sa unahan ng mga ito. Nakasuot ang mga yun ng sayang itim. Walang pang itaas na kasuotan ang mga ito. Kaya kitang-kita nila ang maskuladong katawan ng mga yon na halos mapuno ng mga maiitim na tinta na kung ano-anong simbolo. Simbolo ng itim na apoy, itim na hangin, itim na tubig, at simbolo ng iba't ibang uri ng diwata. Nakikita din nila noon ang puluhan ng mga sandata ng mga yon na nakasukbit sa kanilang likuran. Sa pagpapakita ng dalawang taong yun, kasabay nyo ng pagdaluyon ng malakas na hangin na may kasamang ulan, kasabay ng pagkidlat na halos maglikha ng apoy sa tuwing tumatama sa lupa. Mga iyo,
Kaya nyo bang kontrahin ang ginagawa nila? Mahihirapan tayong makipaglaban kung ganito ang lagay ng panahon sa lugar na ito. Wika ng isa sa 5 maharlikang engkanto. Paano ho, Ginoo? Ang tanging kaya lang ho namin gawin sa ngayon ay ang katulad ng ginagawa nila sa mga oras na to. Kung kaya nyo ring lumikha ng ganyang panahon, kaya nyo ding pakalmahin ang ganyang klase ng unos. Wika pa ng isa sa maharlikang engkanto. Nang susubukan na nilang gawin ang sinabi ng maharlikang engkanto, agad naman silang natigilan nang sa malakas na bugso na hangin at ulan ang namataan nila, at ang mga aswang ay mabilis na tumatakbo papasugod sa kanilang pangkat. Namataan din nila noon ang mga engkantong hangin na sumasabay sa bawat bugso nito. Tol, humanda ka. Isipin mo na lang na para kina Aryan at Luna ang lahat ng ito. Wika ni Bagwis kay Dakila. Tumangulang naman noon si Dakila, kasabay ng pagbalot ng kanyang katawan ng malaputik na baluti. Inatasan naman noon ni Bagwis si Ignatius na hanapin sa nayon ng kinaroroonan ni Luna at Ariana. Ano ba ang dahilan? Bakit bigla-bigla na lang kayong sumugod sa lugar na ito? Dahil ba sa pag-ibig? Isang malaking pagkakamali ang hakbang na ginawa nyo, mga iho. Sa tingin nyo ba ay kakayanin nyo sila ng kayo lamang? Kahit nasa panig nyo ang mga bitlig, wala pa rin kayong panama sa kanila. At isa pa, mali ring nakipag-isa kayo sa mga demonyong yan. Huwag nyo silang ituring na kaibigan. Dahil may mga kasama kayong di nyo kaibigan, at may mga kaibigan naman kayo na di nyo kasama. Naiintindihan nyo ba? Salita ng isang maharlikang engkanto na waring pinagsasabihan ang 2 binata. Ngunit wala na tayong magagawa. Pinasok nyo na to, kaya pilitin nyong makagawa ng paraan para makatakas sa lugar na ito. Tanging kayo lang ang may kakayahang tumapos sa 2 yan. Ngunit masyado kayong nagmadali. Masyado pang maaga. Dagdag panuna. Oo, Ginoo. Alam naming mali ang hakbang naming ito. Alam na namin ito noong unang pag-apak pa lang namin. Pero ano bang magagawa namin? May nangangailangan ng tulong namin. At saka kung hahayaan lang namin sila na kunin ang buhay ng mga iniibig namin, magiging malaya na rin sila na makalabas sa mundo ng mga tao. Salita ni Bagwis. Kasunod ang pag-usal niya ng orasyon na labis namang ikinagulat ng kanyang mga kasama. Kasabay niyang bumitaw ng orasyon noon si Dakila. Matapos nila yung gawin sa magkabila nilang palad, may lumitaw na isang espiritual na sandata. Nagsabog din sila ng mga tigalpo nun sa hangin. Tigalpo mula sa libreta ng 7 liwanag. At kasabay na noon ang pag-uumpisa ng digmaan sa lugar ng 2 mundo.